Eto, isa pa. Yung pong identify na opisyal ng ating pamahalaan sa dating Pangulong Duterte ay nakialam, nag-warning, or nananakot, parang ganon. Ang tinutukoy ko po ay si Ombudsman Martires. Tama ba? Ano bang ang apelyido ni tama, Martires? Samuel Justice, retired Justice Samuel Martires. Siya po yung ombudsman. Okay? Sa ngayon. Ang ombudsman po, mga kaibigan, ay independent body, constitutional body. Okay? Ang term ng mga yan ay pwede lang matanggal yan kung bawa na-impeach. Ito pong si retired Justice, now Ombudsman Martires. Ito po ay ini-appoint ni dating Pangulong Duterte sa ombudsman noong July 2016 or 2018 kung di ako nakakamali. 2018. Ini-appoint ng Duterte administration niya. At kung 6 years ang kanyang term, next year pa siya matatapos o magretiro sa Office of the Ombudsman. Okay? Kaya ko po ito binabanggit ngayon kasi tumututol siya. Hindi lang pagtutol. Sabi niya, shut up. Yan ang sabi niya. Kay Undersecretary Jess Andres ng Department of Justice. Ang DOJ at NBI, massive ang investigation doon po sa issue ng pagbabanta na ginawa ni Vice President Sara Duterte. At saka yung investigasyon ng Kongreso tungkol sa in-aid of legislation, di umano'y graft in corruption sa confidential fund. Akala yung sabi nitong ombudsman wala daw jurisdiction. Dapat daw manahimik ang DOJ, pati Kongreso, dahil sila daw ang mayroong jurisdiction, siya daw may karapatan mag-imbestiga. At sila daw dapat ang nag-iimbestiga. O sige, sabihin natin, mayroon kang karapatan kasi independent body ang Office of the Ombudsman. Pero, ang pinag-uusapan dito, anak nang nag-appoint sa iyo, Mr. Ombudsman. Baka pagdudahan ng taong bayan, kaya ganyan ang paninindigan mo at gusto mong patigilin ng Justice Department at ng Kongreso ay dahil meron kang pinagkakautangan ng loob. Dahil nga ang nag-appoint sa iyo ay dating Pangulo. Sandali. Hindi maganda yon. Okay? Pangalawa, sus mercy naman, napakarami ng trabaho ng Ombudsman. Hindi nga ngayon magampanan ang inyong trabaho sa dami ng mga iniimbestigahan nyo. Mabagal din kayo magbigay ng mga desisyon tungkol sa mga nakapending na maraming kaso dyan sa Office of the Ombudsman. Ngayon, pati itong isyong pampolitika, sabihin natin, at itong isyu kay Sara Duterte sa kasalukuyang gobyerno, at isyu sa Quadcom, at iba pang investigasyon sa Kongreso, o lalo tigit doon sa Blue Ribbon Committee ng Kongreso, ay gusto mo pang ipatigil at kayo ang mayroong jurisdiction, kayo may karapatan. O sabihin natin may karapatan kayo. Paano nyo magagampanan yan? Di ba? Ayun pong pag-uutos sa buhay, kuhanin ang buhay ng Pangulo, First Lady, at Speaker of the House. Yan po ay crime. Yung pag-uutos pa lang, may pananagutan na sa batas. At kung mayroong inutusan at nag-commit yung inutusan na gagawin yan, nakataya na po dyan ang seguridad ng Pangulo at National Security. So dapat, the whole government approach ang gagawin, magtulong-tulong kayo. Bakit sasabihin mo sa mga taga-Department of Justice na shut up? Ako ang mag-iimbestiga, kami ang mayroong jurisdiction dyan. Kaya tuloy sabi ng NBI at the Justice, sige, di kayo mag-iimbestiga para wala na kaming gagawin. Ngayon ang tanong, Ombudsman Martires, kaya mo ba? Sa dami ng problemang ito, sa dami ng mga isyong ito, kaya mo ba? May manpower ka ba? May mga tao ka bang makakatutok dyan? Baka tapos na ang term ni Pangulong Marcos, tapos na ang term ni Sara Duterte, hindi pa kayo tapos. Kaya mas maganda, magtulong-tulong kayo sa gobyerno na ipairal ng mga batas, huwag magsapawan, huwag mangagaw ng kapangyarihan ng iba. Kung may kapangyarihan ng Ombudsman, meron din kapangyarihan ng NBI, may kapangyarihan din ng Police, may kapangyarihan din ng Department of Justice, kasi ang Justice Department ay abogado ng bayan, Mr. Ombudsman. May kapangyarihan din ng Kongreso. Subukan mo, ipatigil ang Kongreso. Palagay ko marami kang makakaaway kasi in aid of legislation, under Constitution, karapatan nila ang investigasyon. Ay yung in aid of legislation, silang gagawa nun. Hindi naman Office of the Ombudsman. Nangyari kasi doon sa aking narinig sa interview doon sa ABS-CBN, pero ayaw ko na iparinig kasi parang may halong kakaiba na Inire-relay ko na lang sa inyo yung mga ginagawa niya at saka mga warning niya. Mabuti na lang at nang ginawa po ni Undersecretary Andres ng DOJ,
sinulatan at ipinaliwanag yung kanilang panig. Nirespeto yung ano. Pero, tayo, nasa media po ako. Political vlogger tayo. Isasabihin ko rin yung aking observation at paniniwala na huwag kayong magsapawan, magtulungan kayo para mabigyan ng hustisya. Gumana yung ating mga batas. May pananagutan ng lahat. Ngayon kasi nakataya yung yung interest mo? Bakit gusto mong ikaw maghawak ng kaso? Ikaw lahat ang maghawak at mag-imbestiga. Paano nga yan? Napapag-usapan yung ikaw ay ni-appoint at ikaw ay naging ombudsman sa ilalim ng Duterte administration. Itong iniimbestigahan ay anak ng dating Pangulo. O nasaan ang independent mo dyan? Kung pagdudahan ng tao, kaya mo ginagawa yan, gusto mong isalba, gusto mong ipagtanggol dahil meron kang utang na loob, dahil ang ama ng ating Pangulo ang nag-appoint sa iyo sa ombudsman. Di nangyari ka tuloy. Ayan po yun. Kaya dapat maging maingat din. Anyway, so kayo ba sang-ayon sa sinasabi ng ombudsman na siya daw dapat mag-imbestiga? Hindi NBI, hindi Justice, hindi kung sino-sino? Sang-ayon ba kayo daw mga nanonood? Ako, kahit na meron siyang kapangyarihan, ang aking paniniwala, dapat magtulong-tulong na lang. Ipaira lang lahat ng batas kahit kanino. Kasi pag sinolo, inagaw, at pumapil na isa lang ang maghahawak, lalong tatagal ang katarungan, lalong maapektuhan ang paghahanap ng katotohanan kasi hindi ganun kadali. Mas mapapabilis ang paghahanap ng kaliwanagan kung marami nagtutulong-tulong ng mga law enforcement agency. The whole government approach nga ang dapat bakit sasabihin nyo shut up sa mga taga-DOJ? Ano yun? Kaya tuloy, sabi ni Director Santiago Pabiro, sige siya na mag-imbestiga, titigil na kami. Nakita nyo? Yan ang sinasabi natin. Kaya, ombudsman, walang personalan, sir. Medyo maingat ka rin sana. Huwag mong kuhanin ang lahat ng obligasyon mo. Hindi mo kaya mag-isa. Magpatulong ka, tumulong ka, mas maganda. Pero yung patigilin mo, agawin mo, kunin mo, ang ginagawa ng iba at ikaw magtatrabaho, teka muna. May kulay yan. Baka makulayan ka at saka baka hindi mo maibigay sa lalong madaling panahon ang katarungang hinahanap ng taong bayan doon sa pagbabanta at pag-uutos ni Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, First Lady at the Speaker of the House. At yung hindi may paliwanag na 612.5 million na iniimbestigahan ng Blue Ribbon Committee, trabaho nila yon. In aid of legislation, walang pwedeng pimigil. Kahit Korte Suprema, hindi pwedeng pigilan yon. Ikaw pa, ombudsman, kaya mong pigilan ng Kongreso? Di subukan natin. Subukan mo kung kaya mong pigilan. Pero ako naniniwala, hindi magpapapigil sa iyo. Kung kaya mong pigilan ang Justice Department, saka NBI at Police, pero ang Kongreso, elected, House of the People, House of Representatives, may exclusive na kapangyarihan yan. Pag pinakalaman mo yan, aabot sa Korte Suprema. At ako ngayon pa lang, naniniwalang hindi makikialam ang Korte Suprema sa trabaho in aid of legislation. Kasi alam ng Supreme Court ang obligasyon ng Kongreso at ng mga congressman bilang mga kinatawan, House of the People nga Di ba? So, any comment, reaction dito sa isyong ito? Ombudsman, laban sa Department of Justice at NBI. Nako, talaga naman dumadami ang pasaway Please like, subscribe, and pakishare na rin po ninyo ang mga video ito.